Chapter 8. What are you doing? Halos di marinig ni Arabella ang kanyang tinig. Sa sobrang lakas ng pintig ng kanyang puso ay halos atakihin siya sa pagkakalapit ulit ng kanilang katawan. I'm holding you, masama bang hawakan ko ang aking asawa? Saad ng binata. Pati ang boses nito ay swabing-swabe sa kanyang pandinig kasabay ng pagpapapungay ng mga mata. I should do this very often, what do you think, my lovely wife? Ewan niya kung banibiro lang siya ng binata pero parang mas lalong nanlambot ang kanyang mga tuhod. Please stop playing, nakakahiya sa mga tao dito. Anong nakakahiya? I'm your husband and you're my wife, stop saying that. They don't know about it, pikit matang saway niya dito. Pero sa kaloob-looban niya ay napasarap pakinggan na ang lalaking mahal na mahal niya ay sasabihin ang mga ganang kataga. Halos nag-e-echo pa ang boses nito sa kanyang isip. Ate Ara. Andito na yung mobile grocery, mula sa kanilang titigan ay biglang noindang ang kanyang isip. Mula sa pagkakayapos ng binata sa kanya ay agad siyang kumawala na animoy walang nangyaring komusayon sa kanilang dalawa ng binata. Oo Sanej, palabas na, inayos niya ang sarili at kulang na lang kumari pa siya ng takbo palayo sa binata. Baka kasi magbago ang kanyang isip at mas gustuhin na lang niyang nakayapos na lang dito. Halos hindi magkandaugaga ang mga magkakapatid sa pag-display ng kanilang mga paninda. Pinuno niya ito at tuwang-tuwa ang mga iyon, pati si Tatay Adolfo ay kitang-kita ang labis na kasiyahan ang nakarehistro sa mukha nito. Pati si Tyron ay nag-e-enjoy din sa pagbutingting sa mga paninda nila, bunubusisin nito ang bawat supot ng chichiriya, binabasa pa ata kung anong mga sangkap ng mga ito. Halos mag-alas 3 na nang matapos ma-display ang lahat. Pagkatapos binili ng mga bata ay nagpaalam na sila kay Tatay Adolfo. May pupuntahan ka pa, si Tyron nang nasa loob na sila ng sasakyan. Pagkaandar ng sasakyan ay final nito nag-aircon at air fan. Sa bahay na ako, pero kung may pupuntahan ka mag-commute na lang ako pauwi, swestyon niya dito ngunit tinignan lang siya nito bago piyanatakbo ang sasakyan. Maya-maya ay napansin niyang out of route sila pauwi ngunit pinagkibit niya ito sa pag-aakalang meron itong dadaanan. Nagulat pa siya nang huminto sila parking lot ng isang sikat at mamahaling Bataycyo. May business meeting ka dito, medyo nagdududa niyang pahayag. Tumanggo lamang iyon saka bumaba sa sasakyan. Pumasok ito sa loob ngunit pagkaraan lamang ng ilang minuto ay bumalik din ito na may daladalang paper bag tsaka direkong nilagay sa backseat. Since hindi naman niya pinapakialaman ang binata ay minabuti na niyang manahimik at isandal ang sarili sa may window side. Papikit na naman ang kanyang mga mata nang maramdaman niyang hinawi ng binata ang kanyang ulo palapit dito. Nagising bigla ang kanyang diwa at umayos siya ng upo. Are we there yet? Paimpol niyang pahayag habang iginagala ang mata sa paligid. Pakiworry niya ay out of way nga talaga sila kaya nagtatanong ang mga matang tumingin siya dito. It's a night later, too late na kung uuwi pa tayo sa bahay. I'll drop you in the saloon then I'll pick you up before 7, anang binata at bigla siyang tumuwid ng upo. Ano nga sabi mo? Do I need to repeat myself, bakit kasali ako dyan? I'm not connected to A&A, protesta niya. A&A and A&B are now sister companies, be our guest, pero, one more word, I'll kiss you to death. Pananakot ng binata at para namang umatras bigla ang kanyang dila. Natutap pa niya ang kanyang bibig kaya di naiwasan ni Tyron ang magpalitak ng tawa. It's not funny pairap na pahayag niya dito. Mas lalong ngumiti ang binata sabay hatik palapit sa kanya. Tuloy pumasok sa kanyang ilong ang nakakaadik nitong pabango. Halos nagtayuan pa ang buhok niya sa batok nang bigyan siya ng isang halik sa ulo. Yay! It's so sweet but she has to control herself baka isipin nito kilig na kilig naman siya, mula sa kanyang kilig moments ay nagpark na naman ang binata sa malapit sa isang establishment. I hate to kill your enjoyment in my armpit but I have to let you go for now babe, anang binata pagkapwesto sa sasakyan. Agad naman siyang umayos sa pagkakaupo at pasimpleng itinago ang pamumula ng kaninag mukha. How did he know na she's enjoying staying in his armpit? Ganon ba talaga siya ka-transparent? Hey, it's okay. Ang binata na hinawakan pa ang kanyang mukha paarap dito. Pagkaharap ng kanilang mukha ay mas lalong nag-eratiko ang tibok ng kanyang puso.
Arabella is freezing at kahit anong kagustuhan niyang igalaw ang sarili ay hindi iyon sumunod. Nagapapanak ang kanyang utak pero ang katawan niya ay gustong-gustong mintak ng gangdangkal sa binata. My God Arabella, don't look at me like that. We're in a hurry, don't tempt me. Ang binatang ewan niya kung galit kaya bigla siyang natauhan. Agad niyang inilayo ang katawan dito at paimpol inayos ang sarili sa kawala sa sariling hinagilap ang bukasan ng sasakyan. Narinig niyang huminga ng malalim ang binata ngunit halos mawalan siya ng ulirat nang biglang sinakop nito ang kanyang labi. At first it is a hungry kiss and aggressive but little by little Tyrant changed his way. He even kisses her in the neck which make her moan. I don't want to make love with you here babe, but I can't hold it any longer. Halos paos na paos ang boses ng binata. Pumwesto ito sa pagkakaupo at walang kahirap-hirap na binuhat ang dalaga paupo sa kanyang kondongan. Nagulat ito, but before she made her mind ay nasakop na naman ng binata ang kanyang mga labi, this time ay mas mapusok, mas malalim at mapagnasa. He craves for her, and he wanted her so badly. With his touch, Arabella lost her mind. She danced with his music which make her bold and wild. I like hanging you there, but we must get up now, magpahinga ka na lang mamaya sa sulon okay. Malambing na pahayag ni Tyrant sa dalaga. He likes it that way, yung nakayakap sa kanya ang dalaga habang naririnig ang lakas ng pintig ng kanilang puso. This is the sweetest thing he had done ever, yung hayaan ng dalaga na nakadapa sa kanyang katawan. She lost her energy and he liked it very much. It the quickest thing but he is so contented and satisfied. Kung hindi lang ang activity sa kumpanya nila ay gusto niya itong ulit-ulitin. Arabella is back to her consciousness, bigla siyang pinamulahan ng mukha at hiyang-hiya sa sarili. Agad siyang bumalikwas mula sa pagkakadegan sa binata at halos niya malaman ang gagawin habang inaayos ang sarili. Sorry, halos di niya rin mahanap ang kanyang boses. Tyrant felt her uneasiness at malambing na iniangat nito ang kanyang mukha. Don't say that I like it very much. Saad nito sa kadinampya ng kanyang labi ng halik. Now, you better get off the car or else I will make love with you here till your last breath. Pabirong saad nito kaya di na rin niya napigil ang ngumiti bago sila magkasabay na bumaba sa sasakyan ay may inabot ang binata sa kanyang kaita. Alam niyang alahas ang laman nito ngunit nagtataka siya kung bakit siya binigyan nito. Wear it tonight, ang binata at kahit may pag-aalinlangan ay kinuha na lamang niya ito at inilagay sa bag. Okay, I'll give it back to you after, saad niya sa kanaunang nagbukas ng pintuan. Bitbit ang kaninay paper bag ay nagpatiunang pumasok sa salon ang binata. Sa pagkakaalam niya ito ang pinakabonggang salon sa buong Pilipinas at mga high-profiled at mga elitista lamang ang nakakapasok doon. Pagkapasok ay sinalubong agad sila ng isang napakagandang receptionist, iginaya agad sila sa isang marangyang silid na napakaganda at napaka-eleganteng parlor. Sa tanang buhay niya ngayon pa lang siya makakita ng ganito, bagamat ang laki-laki ay siya lang ang nag-iisang customer. Pagkatapos makipag-usap si Tyrant sa isang artist ay lumapit ito sa kanya. I'll pick you up at 7, take a rest and enjoy your stay, thank you. Sagot na lamang niya dahil wala naman talaga siyang masabi dahil sa napakagandang kinarunan niya. Don't mention it, see you later, saad nito sa kadinampya ng halik sa labi bago lumabas sa private parlor. Una binabad siya sa tub na may gatas at mga rosas habang may kumakalikot sa kanyang mga paa. They the spa and pedicure and manicure habang nakalublab siya sa tub. Sa kapaguran ay naidlip siya habang ginagawa ang service. Paggising niya halos di na niya makilala ang kanyang mga kuko sa paa at kamay. Nagulat pa siya dahil may mask na rin ang kanyang mukha at may nakapatong na cucumber sa kanyang mga mata. Pag-ahon niya sa tub ay ang mukha naman niya ang pinaglaruan ng makeup artist. Sinabihan siyang light lang ang gagawing makeup sa kanya sa kagawing classic ang kanyang buhok may pa-curl na konti sa may bangs hanggang sa laylayan ng buhok. Trinim pa ang kanyang buhok para mas maganda daw ang outcome. Pagkatapos ng kanyang mukha ay tinulangan di siya ng mga itong isuot ang kanyang gown. Hindi niya alam kung sinong pumili nito pero saktong-sakto sa katawan at halos di rin siya makapaniwala sa nakikita G reflection sa salamin.
It's not her favorite color, but I love it very much dahil bagay na bagay sa kanyang classic aura ang black na gown. Hindi siya masyadong revealing, medyo nakausli ang kanyang cleavage pero nakadagdag iyon sa napakaganda at eleganteng aura. Feeling niya siya si Anne Hathaway sa kanyang aura. Pagkatapos ng final touch ay naalala niya ang kaita na ibinigay ni Tyron sa kanya. Pagbukas pa lang niya ay halos matutap niya ang kanyang labi sa gulat. It's a set of jewelry made of diamonds. Hindi siya familiar sa ganong klaseng alahas, bukod kasi sa wala siyang pambili ay hindi rin siya interesado sa mga mamahalin pero alam niyang millions ang bayad ng mga ito. Kung iisipin niya mas mahal pa ang ngate sa kanyang buhay. Ayaw niya sanang isuot iyon pero sinabihan siya ng binata na isusuot niya iyon. Pati ang kanyang mga kasamang artist ay namangha sa kanyang napaka-eleganteng aura pagkasuot niya sa mga ito. Kumikinang ang kanyang tainga maging ang kanyang dibdib at ang wrist. Pagsapit ng alas 7 ay dumating si Ronnie para siya ay sunduin hindi pa man niya naitatanong kung nasaan si Tyron ay sinabi nitong may early meeting ang lahat ng board kaya siya na lamang ang naroon na sumundo sa kanya. Magkaganoon man ay pinasalamatan niya ito lalo na nang sabihin nitong ang ganda-ganda niya kayo na po ang pinakamagandang babaeng nakita ko ma'am, hangang-hangang saad nito. Naku manong hindi naman, mas maganda pa rin yung girlfriend ng boss mo, out of the blue ay lumabas sa kanyang mga labi. Nakatatak ko sa isip niya na supermodel ang girlfriend ni Tyron, and supermodels are the most beautiful and elegant women in the world. Ay Nicole wala siya sa kalingkingan mo ma'am, magaling lang magdamit at maglakad iyon, saad nito at natawa na lamang siya. Kung magkakaroon siguro siya ng fans club, ito ang gagawin niyang presidente. Ano po ang gusto niyong regalo manong, saad niya at tumawa iyon sa biro niya. Basta masaya po kayo ma'am, yun na po ang magandang regalo niyo para sa akin, saad niya at not out siya sa sinabi nito. Sana kayo na lang ni Sir Tyron forever, patuloy nito at di niya napigil ang mapangiwi sabay kamot sa kanyang ulo. Yung una kaya niyang ay pakitang masaya siya pero yung pangalawa parang suntok sa buwan ang gustong mangyari ni kuya. Kahit nga sa sarili niya hindi niya inasume na magkaka-forever sila ng binata. 3 years lang ang nakaset sa kanyang utak na makakasama niya ang binata, beyond that ay wala sa kanyang utak dahil ayaw niyang ma-disappoint at talaga nga namang imposible iyon. Nako kuya hindi po ako bagay kay Tyron, isa pa may girlfriend yun pagkatapos na mapawalang bisa ang kasal namin siguradong pakakasalan niya si Samantha agad-agad. Saad niya, it's a bit hurting pero she take it lightly. Kaya nga halos kontrolado niya ang feelings niya sa binata at ine-enjoy na lamang niya ang mga pagkakataon na may magagandang nagyayari sa kanila. It is not her nature to assume, lalo na sa feelings ng ibang tao towards her. Basta ma'am, boto pa rin ako sa inyo para kay sir kahit anong mangyari, saad nito at napangiti na lamang siya. Salamat po, nasambit na lamang niya. Tamang-tama namang mag-park ang kanilang sasakyang sa harap ng A&A building. Ma'am akyat na lamang po kayo sa top floor, doon po gagawin ang party, saad ni Mang Ronnie at tumanggo-tango siya. Pinasalamatan niya ulit bago bumaba sa sasakyan at dumireko sa lobby ng A&A. Naparito na siya minsan kaya madali lang niyang nahagilap ang elevator, sinensyasan pa siya ng guard na pataas na lamang kaya sumenyas din siya ng pasasalamat. May mga nakasabayan siyang pataas din sa elevator, halos maasiwa siya sa tingin na ipinukol sa kanya ngunit tipid ng ngiti na lamang ang ibinigay sa mga ito. Paglabas ni Ka sa elevator ay kanya-kanyang kuha ng partner ang mga iyon saka magkakahawak kamay na pumasok sa may pinakabulwagan. Meron ding mga naghintay na mga lalaki sa taas para sa mga ibang babaeng nakasama niya sa elevator. Hello ma'am, guest po kayo, bati ng receptionist sa kanya nakatayo ito sa may pintuan at nag-check ng mga attendees. Yes ma'am, good evening, nakangiting bati niya dito. Wala pa po ba sa venue yung nag-invite sa inyo ma'am? Tanong nito, nasa loob na po, nasa meeting daw, may ticket po kayo ma'am. Ha, wala po kandautal na sagot niya. Wala naman sa kanyang hinagap na ganito ka-istrikto ang A&A pagdating ka ganitong activities. Hindi lang naman cake mga ordinaryong empleyado ang attendees ng party, mga board of directors at mga high-ranking officials at mga families ng mga ito ang mga naroon. Okay lang po ba ma'am kung hintayin niyo po dito yung invitor ninyo ma'am? Magalang na saad nito at tumanggaw-tango siya. It's okay ma'am,
Thank you. Magalang din niyang pahayag saka pumunta sa gilid. Now what? Gusto niyang pagtawanan ang sarili, hanggang kailan kaya siya maghihintay doon? Did Tyron ever think of him at this moment? He's on the meeting right now, paano kung sakalang matatapos ang meeting nila pagkahiting gabi? Oh my gosh, she should think better. Patapos na ang meeting ni Tyron together with the board of directors. Inagan na nila ang pulong para ma-enjoy naman ng bawat isa ang makipagsosyalan sa mga high-ranking officials ng A&A. It's already 7:30, mula sa loob ay nakikita niya ang mga pumapasok na tao mula sa malaking pintuan. Tinext niya ang kanyang assistant na nasa labas, tinanong kung sinong member of his family ang nakapasok na sa loob. Your mom and dad are already at their table, sir, reply nito. Any other person at their table, tanong niya. They're amigas and compadres, sir, reply ulit nito. Tinignan niya ulit ang kanyang orasang pambisig lagpas 7:30 na. Where is she? Text na kay Ronnie. Ito kasi ang inatasam niyang sumando sa dalaga. Kanina pa po siya umakyat, sir, reply nito. Sa nabasa ay napamura si Tyron, which led him to stand immediately. When he realized what he did ay agad siyang humingi ng sorry sa mga kasama at nag-excuse para pumunta sa corner. Arabella Simon is outside, let her in, matigas niyang utos sa kanyang assistant sa phone. Halos nataranta naman ang nasa kabilang linya sa timbre ng boses nito. Yes sir, what she look like, sir? Tanong nito at dinig ng nasa kabilang linya ang mahina niyang pagmura. How did she describe her? Wala tuloy siyang maisip, he's in panic and ang alam lang niya ay sweet and beautiful. Napanas na siguro ito sa labas and he can't forgive himself kapag umalis na ito. She's in black, with classic hairdo. She's beautiful, kung pwede lang siyang lumipad palabas para siya na ang kukuha dito. Copy sir, right away Paul, narinig niyang saad ng nasa kabilang linya. Napabuntong hininga siya ng end call button niya ang kanyang phone at ibinalik sa bulsa. Halos windang pa ang kanyang isip nang bumalik sa kinauupuan pagkatapos ay sinabi na niyang adjourn na ng kanilang meeting. Kinamayan niya lahat ang mga board of directors then halos sabay-sabay na lumabas sa conference room para makihalubilo na ang lahat sa party. Paglabas nila ay siyang pagbungad ng babaeng nakagaw ng black na bumagay classic hairdo at kumikinang dahil sa suot na diamonds. Woo! Who's that girl? Halos isa-isang sambit ng mga kasama ni Tyron. Napahanga silang lahat kay Arabella at pati siya ay halos nakaglo na ang kanyang mga mata dito. She's expensive doodle, sambit ng isang ngunit biglang silang tumahimik at lihim na pinakiramdaman ng mga ito nang makitang nakipagbeso-beso ang magandang si Arabella sa kanyang ina. Parang bumahag ang mga buntot ng mga ito to think na she's with the Alegres. Patay mali siya na lang si Tyron sa inasal ng mga ito towards her wife, hindi naman niya masisisi ang mga ito dahil napakaganda nga naman ni Arabella. Kahit sa mga ibang lalaki na nasa crowd ay palihim din ang mga sulyap na ibinibigay dito. Hi tita, magiliw na bati ni Arabella kay Ginang Alegre, na labis ang katuwaan ng makita. Ito na rin ang nagbiso-biso sa kanya at nagbigay ng upuan sa tabi nito. Binati rin niya si Ginoong Alegre at tinanguan lang siya nito. Nakahawak pa ang kamay ni Ginang Alegre nang siya ay maupo. You are so gorgeous, I love it, ang ginang sa kanya. Nginitian niya ito ng matamis at pinisil-pisil ang kanyang kamay. I'm so happy, at last you attended this night, hindi nga may kailang tuwang-tuwa ito sa kislap ng mga mata. Thanks to your son, he invited me. Biro niyang saad at merong part sa mukha nito ang pagkakilig. Yes, and I love that too, nakangisi nitong saad. Sa hitsura ng matanda parang excited ito sa mga pangyayari sa kanilang dalawa ng kanyang anak. Nginitian niya na lamang ito sabay lingga sa paligid ngunit parang nahang sa ere ang kanyang pagkakangiti nang magmeet ang mata nila ni Tyron mula sa di kalayuan. He is so handsome with his black suit at di na naman niya mapigilan ang magka-crush dito. Napangiti na lang siya lalo nang kindetan siya nito. Sa kapilyuhan ng binata ay pinilit niya ang sariling hindi magbungisnis bagkus ay itinuon ulit nito ang atensyon kay Ginang Alegre. Hi mom, hi dad. Si Tyron sa mga magulang nang makalapit ito. Binigyan niya ng halik sa magkabilang pisngi ang ina at saka tinapik ang balikat ng ama. Hi, are you alright?
Saad nito sa kanya at saka binigyan siya ng halik malapit sa kanyang labi. Nabigla ang dalaga sa ginawi ni Tyron ngunit agad din namang kinaspose ang sarili. I'm good, thank you, saad niya. Into her surprise umupo ito sa tabi niya saka kinuha ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Pinandilatan niya ito pero lalo lang lumawak ang pagkakangiti nito sa kanya. Napapangiti ang ginang sa ginagawi nilang dalawa, lihim pa niyang kinurot ang asawa at sumenyas naman ang huli to leave their son alone. Cancel your activities tomorrow, maglulunch tayo sa villa, magluluto ako, excited na pahayag ng ginang habang nakatuon ang atensyon sa kanilang dalawa. Kindly add sinigang na hipon for your menu mom, question ni Tyron at nagtatakang tinignan siya ng ina. Sure I ho, pero kailan ka pa naging fan ng hipon? Tanong nito ngunit nagkibit lamang ang kanyang anak. Just add to your menu honey, can you just believe your son when he say it? Seryoso ngunit pabirong pahayag ni Ginoong Alegre. Natawa naman ang si Tyron at pabirong tinapik-tapik ang ama sa balikat hay ewan ko sa inyong dalawa, basta cancel nyo lahat ng gawain nyo bukas. Pahayag ng ginang at tumawa na lamang ang mag-ama. Maya-maya ay nag-excuse si Tyron sa mga magulang para makipag-usap din sa ibang kasama at bisita. Nagulat siya nang hila-hila nito ang kanyang kamay nang tumayo ito sa kanilang mesa. Magprotesta sana siya ngunit tinanguan siya ni Ginang Alegre para magpatiayon sa kadremahan ng anak Smile Beautiful, saad nito habang sila ay naglalakad papunta sa kung saan. Sa dami ng taong nakatingin, hindi komportable ang dalaga. Idagdag mo pa ang idea na hawak-hawak ni Tyron ang kanyang kamay. Nginitian niya ito ngunit ginantihan siya nito ng mas mahigpit na holding hands. Hello everyone, are you enjoying the night? Ang binata sa mga respetadong kalalakihan sa isang mesa kasama din ng mga ito ang kani-kanilang asawa or di kaya ay mga partner. We are having fun dude, give us a toast. Ang isa na inabutan ng wine ang glass ang binata ganun din nag-isang babae na nag-abot din red wine sa kanya. Nginitian niya ang babae tanda ng pasasalamat ngunit alinlangan pa niyang itinungga iyon nung nag-toast na ang lahat. Since hindi naman siya sanay uminom konti lang ang ininom niya dito. Maya-maya ay pasimpleng kinuha ni Tyron ang kanyang glass at ibinaba sa mesa. She passed out last time, pabirong pahayag niya sa mga babaeng naroon at tumawa ang mga iyon. Ngumiti na lang din siya tanda ng pagsang-ayon. Pagkatapos sa ibang table ay sa kabila naman, isa-isang kinamayan ng binata ang mga iyon. Please enjoy the night, pahayag niya at isa-isa namang nagbigay ng pasasalamat ang mga ito. Hi Arabella, isang magandang babae ang bumati sa kanya habang nang makarating sila sa ibang table. Saglit siyang binitiwan ng binata habang kinakausap ang isang bisita. Sa palagay niya mga shareholders ang mga kaharap nila dahil halos magkakapantay lang din ang tawagan ng mga ito sa isa't isa. It's good to see you here, anang magandang babae na si Nicole. Co-employee niya sa A&B ngunit nasa ibang department. Naalala niya ito dahil isa ito sa mga nakatunggali niya para sa Face of A&B. Hi, nice to see you here too. Nakangiting bati niya dito. She did not know her personally but since they are in the same company ay parang magkakilala na sila. You are so stunning, is that yours? Saad nito sabay tingin sa kanyang suot na jewelry. Nabigla siya sa tanong nito kaya hindi siya nakasagot agad. Oh, never mind. I understand, mas maganda sana kung hindi ka na naghiram, patuloy nito at halos umakyat ang lahat ng dugo sa kanyang mukha. Why didn't she notice na gusto siya nitong ipahiya? Did you two know each other? Sambit ng isang sa mga babaeng sosyal na naroon. Yes, she is the new face of A&B, oh wow. That's great, nice to meet you, manghang saad ng babae at iginaya pa ang mukha para makipagbeso-beso. Thank you, nice to meet you too, kiming pahayag niya dito. I'm Lyra, pagpapakilala ng babae. Arabella, saad naman niya dito. Masaya ang babaeng nakada upang palad niya na siyang ikinaismid naman ni Nicole sa may likuran nito. Nararamdaman niyang gusto siyang kakwentuhan ni Lyra ngunit siyang paglapit ni Tyron para kuhanin ulit ang kanyang kamay. Nag-excuse na lamang siya dito at sinulyapan na lamang niya si Nicole nang hilahin siya ng binata papunta sa kung saan. Nakalabas sila sa may bulwagan at napakalamig na hangin nagsumalubong sa kanila paglabas.
Iginaya siya ng binata sa may part na kung saan nakikita ang buong kamay nilaan. Halos malula siya nang tumingin sa baba kung kaya't umatras siya ng kaunti. She's been into different buildings na nagsispagtayugan pero hindi siya nag-aaksaya ng panahong pumunta sa ganoong area at panuurin ang paligid o di kaya ay tignan sa baba. What's wrong babe? Pansin ni Tyron sa kanya na agad inilapit ang katawan at iniyakap ang sarili sa kanyang likuran. Nakakalula, para akong mahuhulog, saad ng dalagang pidgel na pidgel ang paghinga. Ngunit mas mahuhulog yata siya sa ginawi nito. Nagsisipagtaasan pa ang kanyang mga balahibo dahil sa buga ng hininga nito sa kanyang leeg habang nakapangalumbabo ito sa kanyang balikat. You're too beautiful to fall, I won't let that happen, saad ng binata na mas lalo pang hinigpitan ng pagkakayakap sa kanya. Lihim naman siyang napangiti sa sinabi nito ngunit hindi siya nagpahalata. I like your sweet smell babe, saad nito while planting small kisses in her neck. Napatayo siya ng tuwid sa biglaang Senador Seiya na kaakibat ng ginawa nito. Nag-init ang kanyang buong katawan at kung hindi niya mapipigilan ay mapapaungol siya nang wala sa oras. Tumawa si Tyron sa reaksyon niya kung kaya't di niya napigil ang hampasin ang kamay nitong nakapulupot sa kanya. Loko, saad ng dalaga na Kunway nagagalit ngunit iniharap siya nito sa kanya sa kaginawaran ng matamis na halik na malugod naman niyang tinanggap. Silb, saad nito nang maghiwalay ang kanilang labi. Kumunat ang noo ni Arabella habang nagtatanong ang mga mata. I want you to keep your eyes on me, you're everyone's eyes favorite, seryosong pahayag no Tyron habang nakatitig sa kanya. Arabella burst in horror, ano daw? Sa pagmumukha ng lalaking ito parang hindi ka panipaniwala ang sinasabi nito. Hindi naman kaya ikaw ang favorite. Ikaw naman ang man of the hour, halos mabali nga ang leeg ng mga kababaihan dyan sa loob, balik niya dito. Hindi naman siya manhid para pakiramdaman ng mga babaeng katulad niya sa paligid. Kahit sino gustong makuha ang atensyon ng binata, and she's with him kaya siguro pati siya sentro na din ng mga mata ng mga tao. Bastal just do what I say, sakin ka lang tumingin, may pagkainis na pahayag nito. Arabella simply rolled her eyes, ano ba sa akala ng binata ang ginagawa niya? Wala na nga siyang gustong makita kundi ito lang kung pwede nga lang isabit sa kung saan-saan para hindi na ito mawala pa sa kanyang paningin. Wish granted Mr. Alegre, sa iyo lang ako titingin habang ikaw ay nakatingin sa iba, saklap diba? Pabulong niyang sambit sa huling kataga tumaas ang kilay ng binata sa sinambit niya kahit mahina na ay nakarating pa rin pandinig nito. I heard that, pahayag nito kasabay ng paghawak sa kanyang mukha. Their eyes met pero umiwas siya dito pagkatapos. I am sorry if you felt that way. Right now, I can't do anything about it. Pabunting hiningang pahayag ng binata. Sa narinig ay bigla namang nataranta ang dalaga. Hey! I'm okay, really. Joke lang yun, tarantang pahayag niya. Although, she and Tyron have special bond together hindi pa rin naman niya nakakalimutan na meron totoong nagmamay-ari dito. I do appreciate your love but, never mind, I'm in the process of falling out. Trust me, you are not responsible of my feelings, mabilis niyang pahayag dito. The night is so beautiful, and she doesn't want to spoil it. It's so damn hurt to hear another rejection baka bigla siyang maiyak. Kahit ngayon pa nga lang ang bigat-bigat na ulit ng kanyang dibdib. Yung tipong kahit anumang sandali ay lalabas ang kanyang luha kung hindi niya makayanan ang sakit. Let's get inside baka hinahanap ka na nila roon, ang dalagang pilit kinompose ang sarili. Nagbabadya na ang kanyang luha kung kaya't gusto na niyang magpatiuna sa loob. Paalis na siya nang biglang hawakan ng binata ang kanyang kamay. Tyron please, garalgal ang kanyang boses sa pagtitimping huwag umiyak, I don't want you to fall out of love. At anong gusto mo? Yung mabaliw ba ako sa iyo? Did you hate me that much? That's not true. God knows I want your love, I like everything you do. Saad ng binata na parang naguguluhan. Hindi niya batid kung dahil sa kanyang pag-burst out sa totoong nararamdaman ngunit sobrang namilog ang kanyang mata sa narinig mula dito. Did he tell her he liked her? Sabi ko nga you are not responsible for my feelings, don't fake your feelings just because I felt bad about it. I can get over it, and I say it again, I don't want your love to get over.
Can't you hear me? I said I like you. I like everything about you but please give me time. Ang binatang di malaman kung anong gagawin. Natutop naman ng dalaga ang kanyang bibig kasabay ng pagdaloy ng nooy ipinigilang luha. Hindi siya makapaniwala sa narinig mula dito. I'm not asking you to feel the same way as I do. What matters for me is you are not hating me and rejecting me all my life, she sobbed. Tinawid naman ni Tyron ang pagitan nila at niyakap siya nito. I'm sorry, I was mad, siya. You're forgiven, and I deserve it. Saad niyang napapasinghat pa sa labis na katuwaan. Maya-maya ay hinawakan ng binata ang kanyang mukha facing to her. You're the kindest person I've ever met, seryosong pahayag ng binata. And you are the most arrogant but the cutest CEO I've ever known, pabirong sagot niya at napatawa iyon ng malakas. If in case you forgot to add, I'm the yummiest you've ever tasted, pambubuska nito at nahampa niya ang binata nang wala sa oras. Grave ka, you're the most conceited I know, saad niya. Hinuli ng binata ang kanyang kamay at hinayla siya payakap dito. But you are madly in love with this conceited man, Ham. Tukso nito kung kaya't hindi niya naitago ang pamumulan ng kanyang mukha. Totoo naman ang sinasabi nito pero nahihiya naman siyang harapan siyang tinutokso nito. Napatawa ang binata sa kanyang reaksyon kung kaya't iniangat nito ang kanyang mukha at ginawaran ng halik. You always make me wonder what's on your mind every time you blush like that. Huwag mo akong tuksuhin, napakahirap kayang magmahal sa isang katulad mo. Maktol niya dito. Tyron laughed and once again he held her in his arms. For her it is the most beautiful place she had stayed ever. In the arms of Tyron Alegre his only love. It was really a great night. When they get back in the party Tyron never lived her anywhere else. He always see to it na nasa tabi siya and even introduce her to some. Although he did not mention kung sino siya sa buhay nito ay wala na siyang pakialam. After all hindi naman iyon ang mahalaga sa kanya kundi ang pakakaunawaam nila ng binata. Kinaumagahan ay dumaan muna sila sa simbahan bago tumuloy sa villa ng mga Alegre. She wears a simply white dress and Tyron with his long black sleeves which are neatly tucked in his perfectly fitted slacks. He is perfectly handsome and a picture of a dignified man. Kahit everyday na naka-formal or nakasuot ang binata di pa rin maiwasan ng dalaga ang mesmerized dito. Bago pa sila umusad paalis ay iniabot ng dalaga ang kaita ng diamond jewelry na pinasuot sa kanya kagabi. What's this, maang nasaad nito sa iniaabot niya. Hello gorgeous lady, malambing nasaad nito na habang kumikislap ang mga mata. Hello tita, malambing niyang pahayag dito. Kahit paano na-miss niya ang kalamangan at kabaitan ng matanda. Ehem, you two are impossible, parang di kayo nagkita kagabi. Where's dad? Si Tyron na may himig pambubuska sa dalawa. Girls are girls I ho. Oh siya let's get inside na kanina pa yun nakaharap sa komedor. Still your number one fan for your skills in food preparation. Of course I ho. Hindi kami umabot ng ganito ng daddy nyo kundi sa kanyang walang sawang pagmamahal, may pagmamalaking pahayag ng ginang na animo in love pa rin sa asawa. Mukha namang nakornihan ng anak kaya paakbay niya itong iginaya sa komedor. Ngunit bigla itong lumingon sa kanya sa likod at iniabot ang kamay. Sumenyas siya sa binata ng just go ahead pero bumitaw ito mula sa pagkakakabay sa ina at hinawakan ang kanyang braso. I'm okay, ano ka ba? Mahina niyang pahayag ngunit tinignan lang siya ng binata nilak pa nito ang kanilang mga daliri kung kaya't magka-holding hand silang pumasok sa may komedor. Oh! Look at them, they are so sweet parang tayo noong kabataan natin, mahina at nakikilig na sambit ni Ginang Alegre sa kanyang asawa habang nagniningning ang mga matang nakatingin sa dalawang papasok na magka-holding hands. I'm sweeter than your son when I was like his age, pagmamalaking saad naman ni Ginoong Alegre. Matamis ang pinakawala ng ginang ng ngiti sa asawa at malambing na inihilig ang ulo sa bisig nito. Mukhang magkakaroon pa ng nakababatang kapatid si Alex pagbibiro ni Tyron sa mga magulang ng mabunguran ang mga ito habang sweet na nakahilig ang ina sa balikat ng ama. How about giving us precious apo I ho, bilang ni Ginang Alegre sa anak. Not on the list mother, pag-asawahin niyo na ang paborito niyong anak para bigyan na kayo ng apo, natatawang saad ni Tyron habang hinihilaan ng upuan ang dalaga. Heist!
Kung pwede lang sana, abay matanda na kami ng dad nyo baka di na namin may-enjoy ang magkaapo, ang ginang na ipinagkibit naman ng asawa nito. Mom, you're being exaggerated again, ang binatang napapailing sa ina bago tinapik ang balikat ng amatanda ng pagbati. Hello dad, mag-date nga kayo ni mom sa Maldives kung ano-ano na naman ang naiisip, natatawang saad niya sa ama. Tumawa naman ang matandang lalaki at malambing namang binigwasan siya ng ina sa braso. Loko, hindi ka na ba mabatino? Anyway, kakain na tayo. Ang ginang na habang nakapinta pa rin sa mukha ang labis na kasyahaan. Ang dalaga naman ay nagbigay galang sa matandang nasa kabisera, tinanguan lang din siya nito tsaka formal na nag-start ang kanilang lunch. More on seafoods ang mga nakahiyan sa mesa, may naglalakihang crabs, shrimp at kung ano-ano pa, pati soup at made of seafoods din. Marami ang nakahaing pagkain samantalang apat lang naman silang nakaharap sa hapag. Parang nag-reunion lang kayo ni Arabella mom, hindi halatang fans kayo ng mga seafoods, si Tyron sa ina. Of course matagal na kaming hindi nakalabas para kumain ng ganito, right Arabella? Ang ina habang isinusot ang kamay sa disposable gloves, yes tita, nakangiting sagot ng dalaga habang takam na takam sa malaking alimango. Kaya kayong dalawa ng dad nyo dapat masanay na kayong kumain ng alimango, ang ginang habang nakikipagbangayan sa pagbukas ng malaking alimango. Si Arabella naman ay excited din sa pagbukas ng alimango pero sinenyasan niya ang binata kung anong gusto nito. I want the shrimp, saad ng binata habang binabalot din ng plastic na gloves ang mga kamay hindi naman nag-atubili ang dalagang kumuha ng hipon at binalatan ito bago nilagay sa plato ng binata. Siya na rin ang naglagay ng kanin nito at mga ilang pagkain na nakahain mesa. Lihim namang nasiyahan si Ginang Alegre sa nakikita sweetness ng dalawa kung kaya't buong lunch nakangiti ang ginang habang sinisiko ang asawa. Pagkatapos ng masarap na tanghalian ay iginaya sila ng mag-asawa sa patio upang magpahangin at magkwentuhan. Nasa ilalim ito ng garden kaya sobrang nakaka-relax ang naggagandahang halaman sa paligid. Mula sa pagkukwentuhan ay tumunog ang cellphone ng binata. Nag-excuse ito upang sagutin ang telepono somewhere. Sumunod din si Ginang Alegre na umalis para kumuha daw ng refreshment sa loob kung kaya't naiwan siyang kasama si Ginoong Alegre. Kumusta? I'm glad to know that you and my son are now in good terms, pahayag ni Ginoong Alegre. Parang biglang kinabahan ng dalaga, ang huling usap nila ng kaharap na dadalawa lang sila ay noong bago sila mag-secret wedding ni Tyron. Although napakalaumanay nitong magsalita pero kung siya lang ang masusunod ay hindi na niya kailanman naisin na magkaroon ng mesensinang pag-uusap ang matanda. Not because she disliked him pero nasa aura at pananalita nito ang kamandag ng isang makapangyarihang tao. Yes po we to become friends po, nanginginig ang dalaga at halos di niya marinig ang boses sa sobrang kaba. Para kasing any moment ay lalamunan siya nito kahit napaka-relax lang ang hitsura. Nice to hear that. At sa nakikita ko hindi lang kayo basta magkaibigan, tama ba ako? Kahit hindi nakatingin sa kanya nagkausap ay biglang tumaas ang lahat ng kanyang dugo sa mukha. Nasukol siya ng matanda at halos pagpawisan din siya ng malapot lalo nang tumingin ito sa kanyang mukha. I hope you still remember the prenup agreement, pagpapaalala nito habang nag-aarok ang mga matang nakatingin sa kanya. Hindi ko po yun nakakalimutan, good. Kahit sabihin nating attracted kayo sa isa't isa ng anak ko hindi maitatanggi na meron siyang girlfriend and he can do anything to make her stay in his life. You know, boys are boys. Unintentionally or not, they always engaged into multiple attraction, saad nito at wala siyang nagawa kundi tumanggaw-tango lang. Nice to hear that. At sa nakikita ko hindi lang kayo basta magkaibigan, tama ba ako? Kahit hindi nakatingin sa kanya nagkausap ay biglang tumaas ang lahat ng kanyang dugo sa mukha. Nasukol siya ng matanda at halos pagpawisan din siya ng malapot lalo nang tumingin ito sa kanyang mukha. I hope you still remember the prenup agreement, pagpapaalala nito habang nag-aarok ang mga matang nakatingin sa kanya. Hindi ko po yun nakakalimutan, good. Kahit sabihin nating attracted kayo sa isa't isa ng anak ko hindi maitatanggi na meron siyang girlfriend and he can do anything to make her stay in his life. You know, boys are boys. Unintentionally or not, they always engaged into multiple attraction. Saad nito at wala siyang nagawa kundi tumanggaw-tango lang.
Just a simple advice, do not attach yourself too much with my son because at the end of the day he's always chooses Samantha over anyone else, dagdag pa ng matanda at halos mapiga ang kanyang puso. Gusto niyang maiyak ngunit kailangan niyang magmukhang malakas sa pagkakataong ito. Naiintindihan ko po, wala po kayong dapat ipag-alala, pagpapanigurado niya dito. Minsan pa ay tinignan siya ng matanda at pagkatapos ay tumanggaw-tango. Napapikit pa ng lihim ang dalaga tsaka binitiwan ang nakabiti na hininga ng inilipat ng matanda sa kabilang side ang mga paningin para siyang dumadaan sa butas ng karayong bawat bigkas ni Ginoong Alegre ay nakakapanghina, pati yata talampakan niya ay pinagpawisan katulad ng kanyang mga palad. I hope that won't scare you. Mula sa likuran ay nagsalita si Tyron mula sa katahimikang namamayani sa pagitan nila ni Ginoong Alegre after nilang mag-usap. Napahawak pa ang dalaga sa kanyang dibdib dahil sa labis na kabiglaan. Nawala kasi ang kanyang isip dahil sa mga sinabi ng matanda. I tried to, but she's braver than you, birong sagot ng ama habang nakatawa sa anak. Pilit namang ngumiti nagdalaga sa sinabi ng matanda para pagtakpan ang nararamdaman nerbiyos kanina. Is that mean, you messed up with the wrong person? Pabiro namang sagot ni Tyron habang ang mga mata ay nakatingin sa kanya. You messed up with the wrong person, bagkus ay nakatawang saan ng matanda sa binata kung kaya't pakibit na itinaas ng binata ang mga kamay sa tinura ng ama. Ngunit imbes na sagutin siya nito ay pareho-pareho silang nagtawanan na hindi malaman ni Arabella kung ano ang ibig sabihin ng mga iyon. Maya-maya ay nag-excuse ang dalaga sa dalawa at sinabing tutulungan niya si Mrs. Alegre sa pagkuha ng maiinom. Sinundan pa siya ng tingin ng binata hanggang makapasok siya sa pintuan papunta sa loob ng villa. Tyron felt something when he saw Arabella's reaction habang nag-uusap sila ng ama. She looks uneasy dahil nakikita niyang nilalaro nito ang mga daliri habang nakayuko, meaning hindi comfortable ito sa kanilang usapan o sa taong kausap. After the call ay agad-agad siyang lumapit sa mga ito, tila pa nga sobrang nagulat ang dalaga sa kanyang di inaasahang paglapit. Biniro niya ang dalawa habang nakatingin siya sa dalaga. Ngumiti rin iyon trying to cover up her uneasiness pero nahahalata pa rin niya base sa mga kamay nitong parang nanginginig. He wanted to hold her pero nag-excuse agad ito para tulungan ang kanyang ina. What did you told her? Ang binata sa ama habang nakatanaw sa papasok sa loob ng bahay na dalaga. Napalingon lang siya dito nang narinig niyang nagpolitok ng tawa ang ama. Kinumusta ko lang naman siya, saad nito at tumaas ang kanyang kilay. Really, seryosong pahayag niya sa ama. His father is so much seriousness in his life at madalang pa sa patak ng ulan during summer kung ito ay tumawa, kung kaya't di niya nagugustuhan ang pangiti nito sa kanya. You know anak, I've been in your age before but I never laid my eyes to anyone else when I got your mom, matulinhagang pahayag ng kanyang ama kung kaya't mariin siyang tumitig dito. Alam niyang mahal ng tatay niya ang kanyang ina dahil kahit isang isyu ng pambabae simula nang siya ay nagkaisip ay wala siyang narinig. Kung kaya't sobrang respeto niya ang kanyang ama dahil sa hindi matatawarang pagmamahal nito sa kanyang ina. I know that, Mom told that many times even up to these days, saad niya sa ama trying to figure out kung ano ang gustong ipahiwatig nito. I hope you will find that woman soonest. Ang ama habang nakatiningin sa kanyang ama. It sounds weird na kinakausap siya ng kanyang ama tungkol sa ganitong bagay. They have done a lot of talks kaso puro business ang pinag-uusapan nila. Kung susumin parang mas business-like pa ang relationship na meron sila kesa father and son kung kaya't hindi niya napigilan ang tumawa. That's weird, nakatawang pahayag niya. Since when did his father meddle with his personal relationship? Anoong pinilit pala silang ikasal ni Arabella? It's good when you have supportive woman in your back. You felt stronger, powerful and proud. That's my secret why we've gone this far, nakangiting pahayag ng ama kaya pati siya ay napapangiti sa amazement. Kaya naman pala in love ang kanyang ama sa kanyang ina. That's an amazing dad, thank you for your love and for putting mom behind your success. She doesn't know that. Your mom might get overwhelmed if she hear that, ang kanyang ama at nagtawanan sila pareho. You have too many beautiful women in your life anak, please choose your woman wisely, saad ni Mr. Alegre at napapaisip ang binata sa kaseryosohan ng ama.
How did I know if I chose the right one? Wala sa sariling pahayag sa ama. If your perspective is against her perspective but you choose to believe in her rather than your own. Ang ama at di makapaniwala ang binata sa definition ng ama. That's insane. Definitely, loving someone with all your heart is really and truly crazy. Ang ama at napuno ng kanilang halakhakan ang buong garden. Pagkapasok ni Arabella sa loob ng bahay mula sa garden ay tumigil siya malapit sa pintuan. Binitiwan ng kaninay ipit na paghinga at pagkatapos ay lumanghap ng napakaraming hangin. Sobra siyang narattle sa pag-uusap nila ni Mr. Alegre na nakapagpahina sa kanya. Idagdag mo pa ang mapanuring mga mata ni Tyrone Alegre nang maramdaman ang pawisan nitong mga kamay. Of course ayaw niyang mag-alala ang binata lalo ang magpakita ito ng concern sa harap ng kanyang ama. She loved it, pero hindi masisiyahan ng matandang Alegre dito. He doesn't like her existence lalo sa namumuong mutual understanding nila ng kanyang anak, yan ay kung meron nga. Aware naman siya kung sino ang nasa puso ng binata kahit nagpapakita ito ng sweetness sa kanya. Mahal niya si Tyrone Alegre and what make her happy nowadays ay hindi na ito galit sa kanya. It's kinda one-sided love but she is contented and happy. Whatever they have for these days will surely she can cherish for the rest of her life. Iha, andyan ka pala. Hi! Tumawag ang best friend mo, napatagal ang aming usapan. Na-serve na ba sa garden ang ating refreshment? Mula sa pinaka-main living room ay bumungad si Ginang Alegre. Agad namang hinanap ng dalaga ang kanyang composure mula sa malalim na pag-iisip at masaya ang mukhang hinarap niya ito. Hindi pa naman tita, pero ako na lang po ang titingin, saad niyang nakangiti at pumayag naman ang matanda. O siya sige iha at mauuna ako doon sa garden, si Ginang Alegre habang ginagaya na rin itong palabas sa kabahayan. Nag-thumbs up siya dito at nakisabay na rin siyang umalis sa kinalalagyan para tumungo sa kusina. Ang ganda-ganda na ni Arabella At mukhang nine love na si Sir Tyrone sa kanya, ang higpit-higpit ng hawak ni Sir sa kanya. Hi, nakikilig ako, ang sabihin mo may ginawa siyang magic kay Sir Tyrone. Hola, huwag naman, maganda naman talaga si Arabella ang simple-simple nga lang niya noon. Nagtatrabaho na siya, balita ko kung saan-saang bansa siya nakakarating ngayon kaya ganyan na siya kaganda ngayon. Maniwala ka dyan. Ayaw na ayaw ngang makita ni Sir Tyrone ang pagmumukha niya. Sukang-suka si Sir Tyrone sa kanya alam mo ba yun? Kaya sigurado ako kinulam niya si Sir Tyrone para magkagusto ito sa kanya. Taga-probinsya yan kaya maraming alam yan sa kulam at gayuma, naku hindi naman siguro. Maganda si Arabella at mabait pa kaya hindi malayong mangyari na magugustuhan siya ni Sir Tyrone. Alam mo bang napakaganda at sobrang sexy ng girlfriend ni Sir? Supermodel sa Amerika yun, patay na patay si Sir Tyrone doon kaya malabong mangyaring magkakagusto si Sir sa iba lalo na kay Arabella kaya sigurado ako may kababalaghang ginawa yun kay Sir. Hindi pa man nakakalapit sa may pintuan ng kusina si Arabella ay dinig na dinig niya ang pag-uusap ng mga kasambahay na naroon sa kusina. Ayaw niya sanang makinig sa usapan ng may usapan ngunit marinig niya ang kanyang pangalan kung kaya't napahinto siya malapit sa may pinto at pinakinggan kung tungkol saan ang narinig niyang pagbangit sa kanyang pangalan. Throughout the conversation ay hindi alam ni Arabella kung matatawa siya o mapipikon. Imagine inaakusahan siyang mangkukulam. She wanted to burst in laughter kaso kinumpir sila ng supermodel na girlfriend ni Tyrone. Alam naman niyang wala siyang panama sa mga supermodels, lalong-lalo sa pagmamahal ni Tyrone pero huwag namang ganang paulit-ulit niyang marinig. Piniga na ni Mr. Alegre ang puso niya sa garden kanina pati ba naman ang mga tao sa kusina. Ano ito double kill? Kaya ikaw huwag kang lumalapit-lapit sa ambisyosang yan, baka sa susunod ikaw naman ang makulang. Napaka-interesting namang ng topic niyo mga sis, gustong-gusto ko yan, isama niyo naman ako sa usapan, patay mali siya niyang pahayag mula sa may pintuan. Halos mapatalo ng dalawa sa bigla niyang pag-entra, namutla pang bigla ang dalawa na animoy nakakita ng multo. Alam niyo marami akong alam na mga ganyan, nag-aral ako sa Hogwarts, yung School of Witchcraft and Wizardry alam niyo yun. Lumilipad pa nga kami sakay ng Wallis Tingting at saka gumagawa din kami ng mga potion. Gusto niyo turuan ko kayo kung paano gumawa ng gayuma?
Ang dalagang parang tutuonag mga pinagsasasabi habang lumalaki ang mga mata ng mga kaharap. Ganito para magustuhan kayo ng sir nyo, eto ang gawin nyo. Una, kumuha kayo ng palanggana, pagkatapos maglagay kayo ng napakaraming respeto sa sarili, mga 5 kilo ganon. Tapos isabay nyo na rin ang huwag mangingialam sa buhay ng may buhay, mga 4 kilos. Pangatlo, magdasal kayo palagi, hingin nyo sa Diyos ang kapatawaran sa mga kasalanan nyo, mga 4.25 kilo. Pang-apat, kontiyan nyo lang ang amplaya nyo, masyado kayong bitter, mga konting patak lang pwede. Pang-5, haluin nyo ng haluin hanggang mag-blend lahat ng sangkap. Pagkatapos higupin nyo, after 1 minute magugustuhan na kayo ng sir nyo dahil magiging okay na po ang ugali nyo. Ang dalaga pagkatapos ay nginitian ang mga ito. Sorry ma'am, patawad po, halos di marinig na tura ng isa habang nakayuko. It's okay, wala akong narinig. Pakidala na lamang ang napakasarap na ginawa ninyong juice sa garden. Maraming salamat, saad ng dalaga pagkatapos ay nagmarcha na siya palabas sa may pintuan. Nakalimutan ko, wag na wag kayong iinom ng malamig na tubig mamaya ha. Baka mapasma yung mga bibig nyo, kasalanan ko na naman kung lalaki ang mga iyan. Sarkastikong pahayag ng bago tuluyang lumayo sa kinaroroonan ng mga ito. Gusto niyang pagtawanan ang sarili dahil sa naging patola siya sa mga ito, but sometimes she needs to give a dose of their own medicine. After all, she gave so much respect to them noong dito pa siya nakatira. They may call it her revenge, but it's actually like that. Shame on them for degrading and judging her maliciously. They do not know her own story. Paglabas niya sa kusina ay siyang pagpasok naman ni Tyron mula sa living room, agad nagliwanag ang mukha nito nang makita siya. There you are, I'm looking for you, galing ako sa kusina. Nakipagkwentuhan saglit. Bakit? Aalis na tayo, I'm just checking if you're okay, ang binata habang palapit sa kanya. Again, naging abnormal na naman ang pag-eratiko ng kanyang puso. Tyron is so handsome at hindi niya mapigilan ang sariling ma-head over heels dito. I'm alright. Ano ka ba? Hindi naman ako mawawala dito sa bahay niyo. Nag-abala ka pa, pabirong saad niya ngunit agad siyang niyakap ng binata. Lumaki tuloy ang mata niya sa kabiglaan. You're tense a while ago, I know my father scare you to death. Saad nito habang nakakulong siya sa mga bisig nito. Sa bango ng binata parang ayaw na niyang makawala pa sa pagkakayakap nito. Pero sa isiping nasa gitna sila ng napakalawak na sala and any moment ay maraming makakakita sa kanila ay pa-impulse siyang magtangkang lumayo. I'm okay na, pasimpleng saad niya ngunit mas lalo siyang noindang nang hawakan nito ang kanyang mukha at hinalikan siya sa labi. Agad tumaas ang mga dugo sa kanyang mukha at napangiti ang binata sa kanyang pamumula. You're blushing? I wonder what's in your mind again, panunudyo nito kung kaya't di niya napigil ang bigwasan ito sa kanyang braso. Tumawa iyon ng malakas bago hinagilap ang kanyang mga kamay at bamulong. Agad namang nanlaki ang kanyang mata sa kapilyuhan ng binata kung kaya't pinagkukurot niya ito sa may tagiliran. Napakalakas naman ang pagtawang ginawa ni Tyron lalo at hinabol-habol pa niya ito upang makurot niya ng makurot dahil sa kalandian. Napatigil lang sila sa paghaharutan ng isa-isang magsilatawan ang mga tao sa kinaroroonan nila. Agad namang tumigil ang dalaga habang hiyang-hiya niyang binitiwan ang binata. We're playing hide and seek, want to join, pabirong saad ng binata sa mga ito. Napatawa ang mga iyon habang agad ding nagsilayas ng isa-isa sa kanilang kinaroroonan. Ikaw kasi para kang bata, nakatawang paninisi niya sa binata pero tumawa lang iyon habang hinayla siya palapit sa katawan nito at niyakap. I miss you, narinig niyang sambit ni Tyron. Hindi yun malakas ngunit rumahistro ito sa kanyang puso at isip. Sa katuwaan ay ginantihan niya ang pagyakap nito at nakangiting tiningala niya ito. What's that smile for? Nakangiting biro nito sa kanya, pero mas lalo niyang nginitian ang binata sabay dampi sa labi nito. Sa kasiyahan ay hindi na namalayan ni Arabella na siya na ang humulik sa binata. Medyo nagulat si Tyron sa kanyang ginawa ngunit mabilis pa sa 4:00 ang ginawang pagtugon sa halik nito. Holy Christ! Get a room! Narinig nilang bulalas ni Ginang Alegre sa may pinto, bigla na namang naghiwalay ang kanilang ngunit wala yatang balak si Tyron na bitiwan siya mula sa pagkakayakap sa kanya.
Sa kahihiyan ay ibinuro ni Arabella ang mukha sa dibdib ng binata asterisk you are so loud mother, parang ngayon lang kayo nakakita ng naghalikan, may ganapang biro ni Tyrant sa kanyang ina kung kaya't di niya napigil ang kurutin ito kung kaya't biglang napatawa iyon. Heist! Kayo talagang mga bata kayo, in fairness that's the sweetest thing I've seen these days. Nakangiting pahayag ng ina kung kaya't kapwa nakangiti ang dalawa habang tumingin sa isa't isa. Go to your room, dito na kayo mag-dinner at matulog paparating yata ang malakas na ulan. Pag-i-inform ng ginang. Oh, I love that mom, I miss home. Kayo naman kasi hindi kayo umuwi dito, I miss you all here. Sana andito ang kapatid niyo, mag-aasawa na daw doon, gusto niya sa ina na pasimangot iyon. Ipakita niya muna dito, kilalanin ko muna kung sino man siyang Poncio Pilato, saad ng ina at napatawa ang binata dito. Hey mom, your baby is a grown-up woman now, at sa kanuwang Alex hindi yun nakikipagrelasyon ng kung sino-sino lang. Tuldok, dapat lang, haharanggan ko ng sibat ang sinumang magtangka, ouch. Why are you like that to my sister? It's unfair, samantalang ako kulang na lang ipinamigay nyo, kunway maktol niya sa ina. Heist, magtigil ka Tyrant Jade. You're a man, you can endure whatever challenges that come in your way samantalang ang kapatid mo she's too fragile, isa pa you got a wife which I'm very sure will support and love you with all her life. Mahabang linya no ginang alegre sa anak nakakatuwang panuurin at dinggin ang conversation ng mag-ina pero parang di niya maigalaw ang sarili ng banggitin ng ginang ang tungkol sa asawa ng anak. First time niya ang ganitong usapan at natatakot siya sa magiging reaksyon ng binata. They started in peril and up to these days ay hindi sigurado ang kanyang puso at isip kung totoo ang ipinapakita ni Tyrant sa kanya nowadays. Wow! Thanks to my traditional parents, I got the most beautiful wife in my side, narinig niyang saad ng binata at di niya napigilan ang sariling tumangala dito. Tyrant got her eyes dahil nakatutok na pala ang mata nito sa kanya bago siya tumingin dito. Expressionless ang mukha ng binata ngunit di rin niya mabasa kung ano ang naruroon sa mga mata nito. Nag-i-spark kaya ito or may lihim na galit na itinatago. Parents know best who, you will thank us later, air. That famous line. Wait till you become one Tyrant Jade, Sanage umakyat muna kayo sa kwarto mo at magpahinga, titignan ko kung anong minumamaya. What do you want for dinner anyway? Anything can do mom? Okay? Siya sige magpahinga muna kayo sa taas at bibilinan ko si Rosie, ang ginang at nagmarcha na ito patungo sa kusina.